Actually po, talaga ito yung pinaka part ng mission natin, yung mga forum na kinakatakutan ko. Pero for the glory of God, I want to share po kung paano kumilos si Lord or kung paano yung power ni God sa buhay ko at kung paano ko na-enjoy yung accurate gospel ngayon sa dating gospel na meron po ako. Ayan po. Unang-una po, sobrang dami ng ginawa sa akin ng accurate gospel. Sobrang daming pagkilos ni Lord sa akin. Pero dalawang klase po yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Una po, yung kung bakit sobrang precious para sa akin yung accurate gospel. Kasi po, una, binago niya yung paniniwala ko kung bakit ba ako kailangan maniwala kay Jesus Christ. Dati po kasi, ang alam ko, kaya kailangan ko maniwala kay Jesus Christ kasi para ma-solve yung mga problema ko, para makareceive ako ng maraming blessing. Pero, nung Christian's life ko noon, alam ko na naniniwala naman ako kay Lord. Pero bakit nakakaranas ako ng sobrang daming problema pa rin? Hanggang sa dumating yung time na parang ayoko na lang maniwala sa Diyos. Parang ganun. Parang, bakit sila, hindi naman sila Christian, pero bakit sobrang blessed nila, samantalang ako, walang blessing, tsaka sobrang daming problema. So, parang darating talaga yung point na magbabackslide ako as a Christian. Yun po yung aking naunawaan ngayon kung bakit ko kailangan maniwala kay Jesus Christ po. Pangalawa po yung yung isang bagay na binago sa akin ni Lord, yung pananaw ko sa problema. Dati po kasi ang tingin ko sa problema is curse talaga. Pag nakakaranas kami ni Brother Jake ng problema noon, parang ang gagawin ko is solusyonan ko humanism way. Ang pinakaunang solusyon is maghiwalay na lang kaya tayo kasi parang hindi naman worth it or parang puro lang naman tayo problema pag tayo yung magkasama. Ang thinking ko dati sa problema is yung papahirapan kami, parang ganon. Pero ngayon po, nung accurate gospel na, ang problema na po para sa akin ngayon is to change my spiritual status para maging witness sa iba. Ayan po, sobrang ibang-iba po talaga yung gospel noon sa accurate gospel ngayon. Sobrang precious niya kasi dati po, pag nag-aaway kami talagang ang gagawin ko na is nakikita ko yung mga kamalian niya, nakikita ko yung mga kakulangan niya, ako lagi yung tama. Ganon dati. Ngayon, pag nag-aaway na kami, nakikita ko na yung kilos ni Satan. Nakikita ko na, yung asawa ko, biktima na naman talaga ni Satanas. Sobrang awa na po yung nararamdaman ko ngayon. Samantalang noon po, galit. Ngayon, naaawa na ako kasi kumbaga, si Satan ay kumikilos pa rin sa kanya. Kaya ngayon, talagang gusto kong mag-hold sa gospel. Gusto kong panghawakan yung mission na ibinigay sa akin ni Lord ngayon. Kasi alam ko soon, darating yung time, makikita niya kung ano yung kaligayahan na nahanap ko sa accurate gospel. Sa ngayon man, siya yung ginagamit ni Satan. Pero andyan siya ngayon. Sa ngayon, nakikita ko kasi siya yung ginagamit ni Satan para mag-stop ako sa kung ano yung ginagawa ko. Pero dahil sa gospel, dahil sa mga word of God na naririnig ko kay Pastor Lee, sa pamamagitan ni Pastor Lee, dahil sa mga salita na yun, yung asawa ko pala is blessing para sa akin. Kasi siya yung inaalaw ni Lord na gamitin para mabago talaga yung spiritual status ko. Kasi sobrang dami ko talagang wrong imprint. Lahat po talaga. Parang nung nagbuhos ng mga wrong imprint si Satan, sinalo ko lahat. Parang ganun po. Pero ngayon, napaka-bless ko, masasabi ko talaga na, Lord, sobrang thank you. Kulang ang salitang salamat. Kasi, isa ako sa pinili niya na mabuksan yung pangunawa. Sobrang tinatakasan ko talaga. Tamang Sunday Christian lang ako. Tinatakasan ko talaga yung mga gawain sa pero may kurot sa puso ko na hindi talaga ito yung buhay na nararapat sa akin. Nung naunawaan ko yung gospel, nilikha pala ako ni Lord para mag-glorify siya. Nilikha pala ako ni Lord para mamuhay na kasama ko siya. So bakit ako palaging lumalayo kay Lord? Kaya naman, salamat sa mga problema na binigay ni Lord. Dahil doon, naging way niya yun para matupad or ma-restore yung fundamental being of human sa buhay ko. Kaya kahit na alam ko na hindi ako magaling yung magkwento ng maayos, pero sinishare ko ngayon kung gaano ka-enjoy ng buhay ko ng accurate gospel. Nakakaranas pa ng mga problema. Yung problema andyan din yan Talagang totoo, resulta talaga siya. Pero iba na yung pagtingin ko sa problema ngayon. Hindi na katulad noon na ang problema, darating yung time magagalit kay Lord. Pero ngayon ang problema, Lord, thank you. Dahil po sa problema na to, may kinokorek ka sa puso ko, may kinokorek ka sa pagkatao ko.
Kaya sobrang glory to God talaga. Kung ano man yung mga mission na ibinigay sa akin ni Lord ngayon, alam ko na lahat yun magagampanan by the grace of God lang talaga. Dahil hindi sa akin, kundi sa pagkilos lang talaga ni Lord. At sobrang nagpapasalamat po ako kay Lord kasi unti-unti po yung family ko. Ngayon sana kasama si Casey kaya lang may exam. Sobrang thank you kay Lord kasi yun yung parang pinangarap ko na regardless na lang kahit wala kami mapundang na kahit na ano, basta yung buong family ko is sumusunod kay Lord. Opo, parang wala nang halaga yung mga bagay-bagay na dating pinapangarap ko. Pinapangarap magkaroon ng bahay, magkaroon ng malaking business. Ngayon, parang ano na parang hindi na siya yung purpose. Parang ang pangarap ko na lang, Lord, i-allow mo na kaming buong pamilya maging witness, especially sa mga kapatid ko at sa mga kapatid ng asawa ko. At thanks God, kasi unti-unti ko nakikita yung kilos ni Lord na dahil sa family namin, unti-unti yung mga kapatid ko, naniniwala ako at right time ni Lord, makikita nila kung gaano ka-precious yung gospel na meron ako. Kaya kahit gaano lakas ni Satanas, gano'n naman kalakas ang aking Panginoong Jesus. Glory to God po. Thank you.